Apat na team ang tumawag kay Rich Paul para sa possible trade kay LeBron James. Ayon kay Brandon Robinson o Scoop B, ang mga team na yon ay ang Cleveland Cavaliers, Golden State Warriors, Dallas Mavericks at Los Angeles Clippers. At ayon din sa agent ni LeBron si Rich Paul, hindi pa sila opisyal na humihingi ng trade sa Lakers. At alam naman natin lahat ang drama between LeBron and Lakers management. At nasa kampo ni James ang full control kung matitrade siya o maging kung saan man siya matitrade. Salamat sa no trade clause. At kung trade nga ang mangyayari sa pag-alis ni James, I'm sure malaki ang mawawala sa apat na teams na interesado sa kanya dahil kailangan nila tapatan ang $52 million contract ni LeBron. Either kailangan ng mga teams na magbawas ng superstar o sandamakmak na role players at future picks. At oo, malabo ang buyout sa ngayon pero hindi imposible lalo na kung desperado si LeBron sa isang last push para sa isang kampyonato. Dahil sa buyout, literal nalilipat lang si LBJ sa kahit anong team. Kukuha ng mas mababang kontrata nang walang mababawas sa core ng team na mapupuntahan niya. At parang mas nakakatakot to kung sakali. Bakit? Isa-isahin natin yung mga team na interesado sa kanya. Unahin natin ang Golden State Warriors. Again, if ever sa buyout ang uwi ni LeBron, ang potential starting lineup ng Dubs ay sila Stephen Curry, Jimmy Butler, LeBron James, Draymond Green at Trayce Jackson-Davis. Habang nag-aabang sa second unit sila Brandon Podziemski, Jonathan Kuminga, Moses Moody, GP2 o Buddy Hield. Hindi imposible dahil sa koneksyon ni LeBron kay Curry, lalo na sa number 1 fan niyang si Draymond Green. Next ay Cleveland Cavaliers. Ang starting lineup ay pwedeng buuin nila Darius Garland, Donovan Mitchell, LeBron James, Evan Mobley at Jarrett Allen. At may solid bench pa with Lonzo Ball, DeAndre Hunter, Javonte Green, Sam Merrill, Larry Nance Jr. at Max Strus. Bakit nga naman hindi? Alam ng lahat na mahal ni LBJ ang kanyang hometown. So possible homecoming at year 23 for number 23 and one of the best way to end his career. Sunod ang Dallas Mavericks. Malaki-laking reunion to with his former teammates. Ang potential starting lineup ay sina Kyrie Irving, Cooper Flag, LeBron James, Anthony Davis at Daniel Gafford. Habang ang bench ay parang pwede pang gamiting starter ng ibang team. Nandiyan sina Klay Thompson, Max Christie, Jalen Hardy, Najee Marshall, Kai Jones, Caleb Martin, D'Angelo Russell, PJ Washington at Derek Lively. Literal na walang tapon at mas nakakatakot kung ganito ka-stack na team ay sasamahan pa ng veteran presence ng isang LeBron James. At last, ang dark horse, ang Los Angeles Clippers. Literal na walang lipatan ng bahay, parang lipat court lang sa kabilang kanto. Walang problema sa pera ang team owner. Walang adjustment sa magiging coach dahil sa familiarity ni LeBron kay Ty Lue. Ang potential lineup ay sina James Harden, Kawhi Leonard, LeBron James, John Collins at Ivica Zubac. Wala ding magiging problema sa bench dahil nandyan sila Nick Batum, Bogdan Bogdanovic, Chris Dunn, Derrick Jones Jr., Patty Mills at Brook Lopez. Literal tapos ang problema ni LeBron sa kakulungan sa center position kung babukot pa din sa kanya si Nikola Jokic at Denver Nuggets. So why not? Kahit hindi siya bubuhat ng Clippers team, kung sa pagdating niya ay makukuha ng LA Clippers ang kanilang unang franchise championship at makukuha na din ni James Harden ang kanyang unang singsing, magiging pabango pa din to sa resume niya bago siya magretiro. But again, ang mga senaryo na to ay kung mababuyout lang si LeBron at hindi dadaanin sa trade ang kanyang paglipat bakod. Pero kung ikaw ang tatanungin, saang team mas babagay si LeBron para sa kanyang mga huling taon at para sa mas mataas na chance sa ring number 5? I-comment mo lang niya sa baba at huwag kalimutang mag-follow or subscribe and always stay clutch. Bahala ka dyan.